Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po kapatid. Ako po si Sister Danica Ponce ng CRC Summerfield Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayon umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Panginoon sa Joshua chapter 4 verse 4 to 7. At ito po ay may pamagat na The Purpose of the 12 Stones. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Lord, salamat po sa bagong araw at bagong pagkakataon na muli kaming makalapit sa inyo. Salamat sa tinapay mula sa langit na patuloy na nagpapalalim ng aming pananampalataya. Hinihiling po namin, Panginoon, na sa oras na ito, buksan niyo ang aming puso at isip. Hayaan niyo pong tumimo sa puso namin ang mensahe mo ngayon at naway ito'y manatili sa aming buhay at maging gabay sa aming pang-araw-araw. Salamat po sa presensya mo. Kayo po ang manguna sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Joshua chapter 4 verse 4 to 7. So Joshua called together the 12 men. He had chosen one from each of the tribes of Israel. He told them, "Go into the middle of the Jordan in the front of the ark of the Lord your God. Each of you must pick up 1 stone and carry it out on your shoulder. 12 stones in all, one for each of the 12 tribes of Israel. We will use this stone to build a memorial in the future. Your children will ask you, what do these stones mean? Then you can tell them, they remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of the Lord's covenant went across. This stone will stand as a memorial among the people of Israel forever." Matapos tumuwid ang mga Israelita sa Jordan River, isang malinaw na himala mula sa Diyos, inutusan niya si Joshua na pumili ng 12 lalaki mula sa bawat tribo. Bawat isa ay kailangan kumuha ng bato mula mismo sa gitna ng ilog, kung saan huminto ang agos habang dumaraan sila. Pero hindi ito basta utos lang. May layunin si Lord. Ang mga batong ito ay hindi para display lang. Sabi ng Diyos, kapag tinanong kayo ng mga anak nyo kung para saan ang mga batong ito, sabihin niyo sa kanila kung paano hininto ko ang tubig ng Jordan para makatawid kayo. Ibig sabihin, hindi lang gusto ni Lord na maranasan natin yung milagro. Gusto niyang maalala natin ito at maipasa sa iba. Kung tutuusin, marami na tayong dinaanang Jordan Rivers moment, mga sitwasyong akala natin katapusan na pero gumagawa si Lord ng daan. Yung mga panahong walang-wala tayo pero may biglang tumutulong, yung umiiyak tayo pero may kapayapaan tayong nararamdaman at hindi natin alam yung susunod nating hakbang pero may biglang pinto na bumubukas. Lahat ng yan ay bato ng paalala, mga patunay na si Lord ay gumagawa at hindi niya tayo pinapabayaan. Pero bilang tao, aminin natin na mas mabilis tayong makaalala ng sakit kaysa sa sagot. Mas nauukit sa puso natin yung trauma kaysa sa testimony. Kaya madalas sa tuwing may mga bagong pagsubok, parang nakalimutan natin yung mga ginawa niya dati. Kapag nasa harap tayo ng panibagong ilog o bagong takot, bagong problema, madalas naghahanap tayo ng assurance. Pero sa gitna ng duda, maririnig natin ang bulong ni Lord na tinuturo ng verses na ito na, "Anak, hindi ba tinawid na rin kita dati? Ginawa ko noon, kaya ko ulit gawin ngayon." Hindi hadlang ang ilog sa harap natin dahil ang Diyos na tumigil ng agos noon ay ang Diyos na humahawak ng buhay natin ngayon. Kaya wag tayong matakot. Humakbang tayo at magpatuloy. Bitbitin natin yung mga bato ng paalaala dahil yan ang magsisilbing patunay na sa bawat laban may Diyos na hindi ko makakalimot. At sa tuwing manghihina tayo, alalahanin din natin yung sinasabi sa isang verse na sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa paalala niyo ngayon. Salamat sa mga pagkakataong pinapalakas mo po kami noon at sa paalala na kaya mo din gawin yun muli ngayon. Tulungan mo kaming hindi lang makalimot kundi patuloy na magsulat ng aming mga sariling bato ng paalala, mga kwento ng katapatan mo sa aming buhay na dadalhin namin at ibabahagi din sa iba. Bigyan mo po kami ng tapang na humakbang sa kabila ng ilog sa harap namin dahil alam namin na nandyan ka. Salamat sa iyong presensya, sa iyong pagsama, sa iyong pag-ibig. Ay patuloy na alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, sa darating panahon. Sa iyo po
namin tinataas lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakibahagi ng ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.